Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome ulit dito sa ating channel, Yutang Tabunan PH. At ito, may recommendations na po itong Quad Committee, Congress Quad Committee patungkol dito sa kanilang investigation sa PJK Pogo at illegal Pogo at illegal drugs. Okay? May recommendations na po sila. Kasi nga, tumanggap na ng bonuses itong mga tao na ito. Kaya kailangan na magbigay ng output. Di ba? Tumanggap ka na ng bonus. Dapat magbigay ka rin ng output. Dapat yung output na in favor doon sa nagbigay sa'yo ng bonus. Okay, ito po mga kaibigan. Ano po ang status or pahayag ng ilan sa atin patungkol dito sa kanilang recommendations? Okay, ito tingnan natin. Ito na nga representative ng ICC. Ito pumunta ito dito sa Quad Committee hearing at naging resource person po ito. Okay. So ano nga sinasabi nila patungkol dito sa recommendations ng Quad Committee na ito? Ito pakinggan natin. May video tayo dito from News 5 Everywhere. Okay, by the way, bago natin i-play yung video, paki-share ng video na ito at paki-subscribe na rin dito po sa channel natin. Malaking kaligayahan na po natin yan. Isang subscribe. Okay. So ito, pakinggan natin kung anong sabi ni Robert Barbers dito at nung representative ng ICC. Ito. Representative Ace Barbers, walang halong politika ang rekomendasyon ng Quadcom versus Rodrigo Duterte. Di ba? Walang halong politika. Kasi purong politika. Walang halo. Kasi purong politika ito. Kayo na magsabi dyan. Kayo na mag-comment dyan kung wala ba talagang halong politika ito. May isipin nyo. Nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, grabe yung support mo. Grabe yung pagsipsip mo doon sa administrasyong Duterte. Kasi nga, gusto mong ma-elect bilang congressman sa iyong distrito. And alam naman natin na kahit saang lugar, itong si Pangulong Rodrigo Duterte, napakalakas. Kahit kung sinong taong didikit nito, maging allies nito, ang laking chance na mananalo sa eleksyon. At ito na nga, ito, si Ace Barbers from Mindanao, Surigao, and then so Rodrigo Duterte from Mindanao din, at ang lakas ni Rodrigo Duterte dyan sa Mindanao, buong Duterte, kaya nga nanalo itong si Bongbong Marcos kasi nakuha nila si Sara. Si Sara yung nagdala ng Mindanao. At ito na nga, naging kasi sip-sip ganyan talaga ang politika. At ito na nga sinasabing walang halong politika. Kasi purong politika ito. Ito, pakinggan natin. Ito na nga. Iginiit ng mga kongresista na hindi sila namumulitika sa inilabas nilang report na nagre-rekomendang kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong drug war. Para naman sa International Criminal Court o ICC, wala itong epekto sa sarili nilang investigasyon. Nasa frontline ng... Walang epekto. Anong ibig sabihin ito mga kaibigan? Walang epekto itong recommendations nila. Ito, maganda ba ito sa output ng Quad Committee? Or nakasisira ito sa kanilang reputasyon mga kaibigan? Isipin nyo, meron kayong proud kayo
confident kayo na meron kayong nakalap na ebidensya, testimonies ng mga ilang resource person patungkol dyan sa recommendations ninyo. Yung recommendations nyo, gusto nyong kasuhan itong si former President Rodrigo Duterte. Kasi nga meron kayong evidences, documentary evidences, testimonies na nag-prove na meron kasalanan ito si former president. And unfortunately, sinabi ng ICC na wala epekto. Ano ibig sabihin nito? Di ba? Kasi kung reliable kayo na kumukuha ng evidence at testimonies ng mga tao, dapat magpapasalamat sana yung ICC sa inyo. Kasi nga, pinapadali nyo ang trabaho nila. And yet, ito sinasabi nila, walang epekto sa kanilang investigasyon. Assuming nag-iimbestiga ngayon ng ICC, ito na nga, walang epekto. Nako, ilang oras, ilang araw ang nasayang ang resources ng government, yet walang kabuluhan yang recommendations ninyo. Pero ito, patuloy natin. Anong sinasabi, nang masasabi dito ng ICC? Ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nanindigan mismo si Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na walang halong politika ang rekomendasyon nilang kasuhan ng crime against humanity. Alam nga naman na aminin mo na may halong politika. Wala kang maririnig na tao or politiko na magsasabi itong ginagawa may halong politika ito. Wala kang maririnig niyan. O kahit nga sabihin na natin sina Rodrigo Duterte, yung PDP, mga ng PDP, kahit si Sara Duterte. Nakikita naman natin Sara Duterte nagtatrabaho lang. Hindi bumibira yan, hindi yan bumabanat. Unless uunahan mo katulad ng ginawa nila. Kaya nga lumalaban si Sara kasi inunahan nyo. Nung una, tumahimik lang si Sara kahit alam niya kung anong pinagagawa ninyo. And yet, binanata ninyo, di gumanti lang. Yun lang yung time na bumanat siya. And yet, kahit sinong politiko, walang aaminin or hindi aamin na itong ginagawa nila ay pamumulitika. Of course, sasabihin yan, walang halong politika katulad ng ginagawa mo ngayon. Alam naman natin, isang kasinungalingan yan. Kahit sinong taong tanungin mo ngayon, alam na pamumulitika ito. Paano? Nung time ni Rodrigo Duterte, para grabe yung support mo, grabe yung appreciation mo. Nag-request ka pa nga pa-extend mong term ni Rodrigo Duterte kasi walang ibang presidente na lumaban dito sa illegal na droga. Yan nga yung statement mo. May video noon. And yet ngayon, iba ng presidente, nag-iba ng tono mo. Iba ng kanta ang kinakanta mo. Diba? O baka sabihin natin, walang halong politika, purong pera lang. Pera lang naman yan eh. Kaya kasi, may ibang ang taong may hawak ng pera dyan sa Congress ay allies ng kalyado ng presidente ngayon. Pwedeng pera-pera lang, hindi politika, hindi politiko, hindi pamumulitika, pera lang, pwedeng ganyan, di ba? Binobola mo pa kami, Ace Barbers. Kayo dyan, taga Surigao del Norte, i-elect nyo pa ba ito?
O kung mapanood nyo itong video na ito, tanong ko sa inyo, comment nyo dyan. Boboto yung pa ba ito? Itong klaseng tao na to? Again, it's either dinidenay niya na pamumulitika at alam naman natin. Kahit hindi niya sabihin, nakikita yan sa galaw ng isang tao. Ito nga, it's either pamumulitika or pera-pera lang. Okay? O kayo na mag-comment dyan kung anong sa tingin niyo dito. Again, tanong ko sa inyo, mga taga Surigao, iboboto niyo pa ba ito sila? Iboboto niyo pa ba itong tao na to? Gusto niyo ba ito ang magiging representative niyo dyan? Sa Congress? Nag-hearing lang ito eh. Ano bang naitulong dyan? Ano bang legislation na ginawa nito na makatutulong sa inyo dyan sa Surigao? Comment nyo kung anong sa tingin nyo dito. Kung iboboto nyo, okay lang. Kayo na naman magsasuffer eh. Politiko nyo ito, congressman nyo ito. Ito, papatuloy natin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang kaalyadong nadadawit sa war on drugs. Una nang binatikos ni Senator Bato de la Rosa at Bongo ang report ng Quadcom na tinatarget lang daw sila. Kaalyado raw kasi sila ni Vice President Sara Duterte. Pero depensa ni Barbers, we only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. Talaga? Bakit may mga pulis na na-contempt na nagsasabi ng totoo, kinontempt nyo? Bago pa nabuo ang Quadcom, nauna nang mag-imbestiga sa drug war ni Duterte ang International Criminal Court. Pero tingin ni Barbers, baka hindi rin magamit ng ICC ang report ng kanilang komite. Aba, nag-disclaimer na. Disclaimer na. Parang si Joel Chua lang itong si Ace Barbers, oh. Disclaimer dito sa kanilang recommendation, dito sa kanilang report. I have really no idea if this will help, no, sa kanila. Parang natatawa lang siya. Ay sumusunod lang dun sa polisiya na ibinigay ng ating Pangulo na tayo po ay hindi membro ng ICC. Natatawa sa kanyang kasi nga ng disclaimer eh. Kasi ito mga kaibigan, halimbawa, kapag confident ka sa report dito sa kanilang investigation, okay, ikaw kung confident ka sa information na nakuha mo with the evidences, with the testimonies galing sa iba't ibang tao, confident ka sa output mo, bakit ka pa magdi-disclaimer? Di ba? Ito, nagdi-disclaimer na baka hindi daw magamit yung report nila. Kasi nga raw, hindi raw member ng ICC. O papalagay na natin, hindi member ng ICC itong Philippines. Bakit nyo pinapasok yan? Bakit nyo pa inimbitahan yung isang abogado ng ICC bilang isang resource person? Sinasabi nyo ngayon, hindi tayo member ng ICC. Bakit nyo pinapasok yan? Anyat ngayon magdi-disclaimer kayo na baka hindi magamit. Tanong ko lang. Baka alam ninyo na yung ginagawa ninyo niyan, yung output ninyo ay walang kasaysayan. Walang kabuluhan yan. Kahit kayo mismo na gumagawa niyan, alam ninyong wala yang silbi. Nagsasayang lang kayo ng oras, ng ilang araw at ng resources ng government. Diba? Yan ang tawag niyo dyan. Baka pwede natin tawagin yan malversation of funds yan. Kasi nga nagsasayang kayo ng oras. Yan lang yung output nyo. Recommendations. Nakasuhan si Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan na yung legislation nyo? Diba? In aid of legislation ito. Nasaan na?
Ngayon, disclaimer kayo na baka hindi magamit ng ICC. Talagang hindi gagamitin yan. Kasi walang silbi yan. Walang silbi, walang substantial information yung output nyo, yun na yan. Aabot pa kayo ng madaling araw sa paghihiring nyo, walang sigiling din naman yan. Ace Barbers. Ito, tingnan nyo. O sino mga taga Surigao na makapanood nitong video natin, o. Tingnan nyo yung congressman ninyo. Anong malaking kalokohan yan. Nako. Patuloy natin. Paglilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Ito. Abogado ng ICC. Isang Pinay. Attorney Cristina Conti, walang bearing o epekto sa investigasyon. Nako. Napakasakit niyan, Ace Barbers. Walang bearing. Ulitin natin, pakinggan natin ulit. Ni Cristina Conti, walang bearing o epekto sa investigasyon ng ICC ang anumang rekomendasyong lumabas sa Quadcom dahil hindi ito aktwal na korte. Hindi prosecutor ang Quadcom. Kaya dadaan pa yan sa DOJ ulit. Kailangan malinaw yon na kung sinong tumestigo sa Quadcom ay testigo rin sa isang eventual court trial. Nako mga kaibigan, masakit yan. Ang sakit niyan, Ace Barbers, at lalo na dito sa Quad Committee. Kakampi nyo ito eh. Diba? In-invite nyo nga pa. Nyo nga ito dun sa isang hearing ninyo eh. I don't know kung isang hearing o ilang hearing ba ito na-invite. Basta invite ito eh. Nagsalita pa nga ito. Diba? Kakampi nyo ito. Ngayon, linalaglag kayo. Mild lang yung pagkasabi niya. Pero, basically, yung sinasabi niya, walang kwenta yung output niyo kasi nga, hindi kayo korte. Hindi kayo prosecutor. Basically, sinasabi niya na kung anong ginagawa niya dyan sa committee hearing ninyo, hindi niyo yan trabaho. Trabaho yan ng isang prosecutor or ng isang korte para imbestigahan kung ano man ang nangyayari at magfa-file ng kaso kung anong karapat-dapat na kasong i-file. And yet, sinasabi nyo, naghihiring kayo in aid of legislation, and yet itong recommendations nyo, nasa na yung legislation? Puro lang yan recommendation patungkol dito sa kaso kay Pangulong Rodrigo Duterte. Questionable nga yung output niya. Sipin nyo. Nag-invite kayo ng resource person. Kung ayaw nyo yung sagot ng isang resource person, i-contempt nyo. So most likely, yung ibang resource person na matatakot or natatakot na ma-contempt or makulong dyan sa House of Representatives, ma-detain, isasabihin na lang kung ano yung gusto nyong marinig. Kasi para hindi sila makontempt. So kahit na under oath pa yan. At alam naman natin kapag nasa korte na yan, meron niyang tinatawag na cross-examination. O kayo, nag-aakayo dyan sa Quad Committee dyan na bilang prosecutors. O tinatanong niyo yung witnesses, yung mga resource person. Unfortunately, walang cross-examination yan. Wala yung lawyer. Okay? Ng kabilang kampo, walang chance na magtanong dyan. Sa korte meron. What if? Maraming babaliktad kasi nga natatakot sa inyo dyan. Di ba? Naku, ang hirap nito, Ace Barbers. Nagsasayang lang kayo ng oras, ng pera ng bayan. Ito malversation of funds din ito eh. Okay? Sinasabi nyo in aid of legislation. Wala nangyari. Nagsasayang lang kayo ng oras. Patuloy natin mga kaibigan.
Ayon pa kay Conti, mas dapat daw abangan ang gagawin ng Department of Justice sa rekomendasyon ng Quadcom. Kung gumulong na kasi ang investigasyon ng DOJ, posibleng itigil ng ICC ang sarili nitong investigasyon dahil magiging senyales ito na gumagana ang judicial system sa bansa. Pero hindi basta-basta na, ay okay na tayo, alis na tayo guys. Magpapa-comment yan sa mga biktima kung ano ang pananaw nila. Pwede ding magpa-comment sa Philippine government. Nagbabalita mula sa front. Ito na nga, itong ICC nangiinsulto din dito sa judiciary system natin eh. Insulto ito. Ako, tingin ko dito, nangiinsulto eh. Bakit niya sabihin sa amin yan? Paano na lang yung napagdesisyon na ng korte na guilty, acquitted, yung iba? Sabihin nyo, walang silbi yun kasi hindi gumagana yung judiciary system namin. Kasi ito sinasabi nyo eh. Kapag nag-imbestiga ng DOJ, nakikitang gumagana yung judiciary system, insulto yan eh. Ngayon naiintindihan na natin bakit itong si Pangulong Rodrigo Duterte umalis dyan sa membership ng ICC. Kasi nga, isang insulto yan sa isang judiciary system ng isang bansa. Bakit kayo papasok, gumagana naman yung judiciary system namin? Ito. In one way, magpapasalamat na rin tayo kasi nga ito, sila mismo sinasabi na walang kabuluhan yang ginagawa nyo dyan sa Quadcom. Yung hearing nyo na yan, walang silbi yan. Ito na nga, sinasabi na nila na wala papapala dyan sa output ninyo, dyan sa recommendations ninyo kasi nga hindi kayo korte. Pwede. Itong DOJ, ginagawa yan, tinanggap ng DOJ yung recommendations ninyo at nag-imbestiga sila. Kung substantial, valid, yung output ng investigation nyo na yan, bakit mag-imbestiga pa ng DOJ? Bakit mag-imbestiga pa ang DOJ? Pinapakita nyo lang dito na ang trabaho ng prosecutor o trabaho ng DOJ kinukuha ninyo. Kaya nga, kahit ngayon, ito, insulto ito sa Quad Committee kasi sabi ng DOJ, mag-imbestiga kami. Gagamitin namin yung recommendations nyo. Gagamitin, hindi yung mga evidences or testimonies na nag-gather nila. Posible, yung the same persons ang iimbitahan nila for investigation and yet hindi nila gagamitin kung anong testimonies ng resource persons doon sa Quad Committee. Kasi nga walang silbi itong Quad Committee na ito. Nakakahiya. Nagsasayang ng oras, nagsasayang ng pera. At ito pa. Kahit sinong tanungin, dito sa mga sumabaybay sa Quad Committee hearing na ito. Karamihan sa atin sumubaybay dito eh. Hindi nga the whole day, hindi nga buong araw, hindi nga buong hearing, and yet makikita mo kung ano yung takbo ng hearing nila eh. Ito na nga. Makikita mo na umamin ito si Pangulong Rodrigo Duterte, nag-encourage, yung inamin lang kasi niya, limited lang doon sa scope ng implementation ng policy niya doon sa war on drugs. Yun lang yung limitation. Ang hirap dito sa mga committee members na ito, kino-consider nila yung admission ni Pangulong Rodrigo Duterte na may involvement siya doon sa mga kabulastugan na ginagawa ng mga pulis. Okay? Ang hirap na patunayan nun unless meron talagang
evidence na tumawag si Pangulong Rodrigo Duterte or nag-message siya through text doon sa isang pulis na nagbigay ng instruction na patayin yan. And yet, wala yan. Walang lumabas na ganyang klaseng ebidensya. Merong isa na sinabi nung isang tao na isang resource person na narinig niyang tumawag si Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, ang napakahirap niya. Napakahirap kasi nung tinanong, paano mo nasabing si Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nung isa, inon niyang speakerphone, nag-speakerphone siya, gago. Sinong maniniwala sa iyo? Sa halimbawa, magkausap kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. I-speakerphone ko pa ba yun? Naku, ang hirap paniwalaan. Yet, itong mga committee ng Quadco, committee members, naniniwala sila doon. Diba? Ang tanga. Sorry. Walang halong politika. Walang halong politika ito. Purong politika. Walang halong katotohanan. Ganyan dapat yung title ng video eh. Di ba? Grabe ito mga kaibigan. Again, I don't know kung na-insulto sila doon kay Grijaldo. At ito, insulto din ito sa kanila eh. Galing ito sa isang abogado, representative ng ICC. And yet sinasabi na walang kabuluhan yan. Walang silbi yung report ninyo. Walang napatunayan yan. Kasi nga kapag meron, confident kayo dyan, sabihin sa DOJ, wag na kayo mag-imbestiga. Ito na. Meron na kaming information dito. Di ba? Yan kasi. Kahit hindi nyo trabaho, ginagawa ninyo. Ang tanong namin, nasaan na yung legislation na sinasabi niyo? Kasi inalienable legislation ito eh. Nasaan na yung legislation? Yun lang. AJK, ginawang AJK na bawal. Basically, bawal naman talaga yung AJK na yan. Yung K, killing. Yung definition ng K dyan, killing, bawal naman talaga yan. Yung killing, bawal na talaga yan. Nandyan na yan sa batas. Pinagtatawanan lang kayo ng mga tao, lalo na yung mga abogado. Kasi talagang pinapakita nyo na wala kayong alam patungkol dito sa batas natin. Gumagawa pa kayo ng AJK law. Bawal talaga yan. Ito pa, ang hirap nito. Sabihin na natin, sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, nung nag-implement ng war on drugs, meron talagang ibang pulis na umaabuso. Of course, alam natin yan. Okay? At hindi naman yun sinabi na, wag yang kasuhan. And in fact, marami na ngang nakasuhan, marami na ngang na-dismiss kasi umaabuso. And yet, hindi naman yun ang instruction ni Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Okay? Yung instruction niya, kapag sumuko, kaya nga nagtuktok ang hangyo, kasi nga kapag susuko, lalagay doon sa rehabilitation center na ginawa ng gobyerno para ma-rehab yung tao. Kung hindi susuko, unahan yun na. Diba? Kahit nga ako pulis halimbawa ako ang pulis. Kasi hindi natin malalaman kung anong nasa isip nitong mga drug pushers na ito. Halimbawa, ako yung pulis. Nagre-raid tayo ngayon ng isang bahay. Pag sabi ko, walang gagalaw. Walang gagalaw. Tumakbo yung isa. Anong gagawin ko? Anong isipin ko? Most likely, ang isipin ko, tumakbo, baka kukuha yan ng baril. Barilin ako. Uunahan ko na. Diba? Hindi ko alam kung anong gagawin eh. Yet, nagbigay na ako ng instruction
Police raid ito, dumapa, walang gagalaw. And yet, tumakbo. Hindi nakinig sa akin. So, ang isipin ko talaga, lalaban yan. So, uunahan ko na. Diba? Kahit sino sa atin, most likely uunahan. Kasi, of course, natatakot tayo. May pamilya tayo. May mga anak tayo. Delikado yung hinaharap natin. Oh, bakit ka pa titiwala sa tao, again, kriminal. Nung sinabihan mong dapa, wag gagalaw, kasi nga, pulis, nagpakilala ka ng pulis, tumakbo. Magkakukuha yan. Doon nga sa 44, naka-uniform pa yun sila eh. Diba? At ang dami nang nangyari, lalo na dyan sa bypass operation na kahit pinagkamalan lang na pulis, hindi nga napansin na pulis, o yung iba nga, pulis na napagkamalan lang na pulis asset, pinatay nga. Diba? So yan ang hirap mga kaibigan. Yeah. Paano mo yan ipoprove dyan sa korte na yan? Number one, paano mo i-prove na ang utos si Pangulong Rodrigo Duterte patayin lahat? Wala namang proof yan. Ang utos niya, war on drugs. Ang utos niya, pag lumaban, edi unahan. Yan yung klarong utos niya. Ito pa. Meron tayong tinawag na ADAC, MADAC, and BADAC. Ito yung Anti-Drug Agency Council na nandyan sa ating mga barangay at municipalities. Organize ito ng government, pinondohan ito ng government para nga for rehabilitation ng mga lulong sa droga. Kung sasabihin mong pinapatay lang ni Pangulong Rodrigo Duterte itong mga drug addicts at drug pushers, hindi sana wala na itong ADAC tsaka MADAC or BADAC. Wala na itong mga rehabilitation centers na pinondohan ng gobyerno kasi nga, bakit pa sila gagastos ng pera dyan? Pwede naman palang patayin. And yet, nandito ito sila, itong ADAC, MADAC, tsaka BADAC, ng mga rehabilitation centers sa municipalities and barangays natin, kasi nga para matulungan. Pinondohan ng gobyerno. Ginastusan ng gobyerno yan. And then, ngayon sasabihin mo na pinapatay lang lahat. Ako, ang hirap i-prove niyan mga kaibigan. Okay, so ito na nga. Dito na lang muna tayo. And paki-like and share and subscribe na lang po sa channel natin. Again, pa-share na lang po sa video ito para malaman ng ibang tao kung ano ng status dito. Then comment nyo dyan sa comment section kung anong sa tingin nyo dito patungkol dito sa sinasabi ng Ace Barbers. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw.